Isang maulan na hapon mga yes friend, kasama niyo na naman ngayon ang bibi niya sa radyo, DJ B-Boy Bibo. At ngayon nga dahil nasabi ko malamig ang panahon, mukhang may magpapainit sa atin sa pamamagitan ng kanyang malamig na himig. Yes! At makakasama nga natin ang panibagong artist for today para sa ating Yes The Guest. Siya ay meron lang naman 2.1 million na followers sa TikTok. Grabe ang dami. At binansagan rin siya bilang pambansang Borta Barbie ng Antipolo City. Huwag na natin patagalin pa. Let's all welcome Aaron Maniego! Hello po! Hey! Kamusta po kayo? Sana may nagpapainit po sa inyong malamig na panahon ngayon. Ikaw na yun. Ako nga pala yun. Yun pala yung trabaho ko ngayon. Yan ang iyong duty for today's video. Yes. Ayan, batiin mo naman yung mga yes friend natin na nanonood ngayon sa ating Facebook Live and sa Yes FM website. Alright. Hello po mga yes friend. Sana po safe po kayo sa weather po natin at sana'y mag-enjoy po kayo sa papahiwatig namin sa inyong iba't ibang mga kaganapan dito sa show natin for today. Correct. Gusto ko ipapahiwatig. Papahiwatig. Word of the day ko yun din. Oo, parang ipapahula. So ngayon Aaron, bilang kasama mo ang isa sa pinakamakulit, pinakamaharot ng DJ ng Yes FM, hahamunin kita sa isang laro. Yes, I love a good Laro. challenge. The harder Diba? the better. Yes, yun nga yung gusto natin, diba? The harder, the better. Yeah. Pero yung laro natin, syempre, papadaliin lang naman natin. Ito ay ang kung saan ay bilang mahilig ka mag-interview ng mga papi, diba? Sa serye mo sa TikTok, sa Aaron Asks sa TikTok, namili kami ng iilan sa kanila na kailangan mo lang din i-reveal kung ano ang kanilang phone number. Hindi, charot lang. Sino doon? Meron pala, Hindi, kailangan mo lang i-reveal sa amin kung jojowain or totropahin. Okay, diba? okay. Basic na yan kay Aaron. Napakadali Of lang sa kanya course. yan. G ka na ba for our first person? Gina! Wow, Gina. excited. Gina G. First, Gerald Napoles. Oh my gosh, pwede ko siya pakasal. Hindi, joke. Magpapakasal na kasi siya ngayon. Engaged na siya. Engaged na siya with Kim Molina. So, I would have to say totropahin. Totropahin na Sobrang, lang. what people don't know about Gerald talaga is kahit sobrang comedic siya, sobrang deep niya as a person. Yes. Kaya marami kang deep talks with him. And Deep conversations. Next person, Diego Loizaga. Oh my gosh. Jojowain. My gosh, jojowain. Alam mo ba, yung parang naka-filter siya in person. Talaga? As Oo, in seamless yung ano? As in seamless yung muka, sobrang pogi ng Flawless. Australian accent. Oh. Tapos parang, please be mine. Kaya pala may hingal factor ka dun sa jojowain. Oo. I may not be from Melbourne, but we can be, Sydney. Yes. Grabe naman. Pang malakasan. Pang Sydney, Australia. Yeah. Next person, Enrique Hill. Jojowain. Agad? Yeah. Walang patumpik-tumpik. Pasensya na po, pero grabe. Siya yung tipong lalaki na tipong, alam mo yung best friend mo kapag jowa mo. So parang 2-in-1 na siya. Boy best friend. Oo. Tapos nung nag-i-interview kami together, sobrang parang go na go talaga siya sa mga bagay. Kaya that's what I like about him. And that's Very why 2 years na outgoing. kami together. Ba't may reveal? Bawal, di ba confidential nga yan? Eme Magagalit lang. ang management. Okay. Next person, Justin Lim. Oh my gosh. So Justin Lim, TikTok content creator, sobrang pogi, sobrang sharp. He's in Pulang Araw right now. He's one of my closest friends, so totropahin. Tatrapahin. Oo. Give away mo na siya sa iba, di ba? At Oo. least tropa mo na siya. Give chances to others. Yes. Kasi marami ka ng ginawa. Hindi naman. Marami, dito sa option natin. Sa options, oo. Kinakabahan ka naman masyado. medyo kinabahan ako dun. Eto, feeling ko favorite mo tong susunod na person natin. Nico Loco. Oh my gosh. Alam mo, totropahin ko siya. Totropahin. Kasi when we got to talk to each other, parang very talaga,
as a true artist by heart siya. So feel ko mas pipiliin niya yung career niya over me. Ikaw ang nag-adjust. Kasi ako yung tipong magsasabi, ano pipiliin mo? Acting mo o ako? Tapos mag-acting din kami together. Gusto mo yun. So papaubaya ka na lang, tatrapahin mo na lang. Oo, tatrapahin. Para hindi ka masaktan. Oo. Kasi alam mong priority ang career. Kasi sanay na ako masaktan. Ganun. Next, Marvin Agustin. Oh my God! Grabe naman yung kilig mo. Papakasalan. Alam mo may konchindilyo yan araw-araw. Oo. Ay, oo nga, no, may paletsyon. May paletsyon yan araw-araw. Grabe. Kaso lang, yung problema ko, baka tumaba ako kapag maging kami. Oo, Kasi high blood. Magaling siya. Kasi sobrang nagluluto siya, tapos ano rin siya, may mga businesses. Oh no, oo nga. Di ba, a way to a man's heart is through his stomach pa man din. Ay, akala ko pa naman through his... Pwede rin naman after kumain. Oh, okay. Grabe no, iba, tumaas yung standard ang pagpipilian lang, jojowain or totropain, sa kanya papakasalan. Papakasalan pang habang buhay na ako sa'yo. Pang forever na. Oh, last! Eto, kinakabahan ako dito, pero Ay, eto, nahihiya ako. Pero B-Boy Bibo. ay, alam mo, feel ko sweet lover ka. So, jojowain. Oo, grabe. Feeling mo lang yun. Pero ito, paano ka ba as a lover? Wala na Salamat po sa mag-guest sa akin sa Yes FM. Uy, pressure ako. Oo. Wala, ganito lang. Sweet lang. Cute lang. Demure, very demure. Demure lang. Very mindful. Ayan, maraming salamat, Aaron, sa pagsagot mo sa aking mga katanungan. Ngayon naman, ituloy na natin ang ating kwentuhan at chikahan sa hapon na ito. Kasi for sure, marami sa mga yes friend natin ang naghihintay ng iyong mga insights. And of course, itong bago mong pasabog. Diba? And by the way, congratulations no sa iyong latest release na debut single na Takip Silim. Yun. Thank you. Grabe naman ang isang Aaron Maniego. Diba? At nalaman namin na even before pa pala, since teenager ka pa, talagang nasa dugo mo na ang pagkanta, ang music. Actually, ever since high school talaga. Oo. No, actually grade school. So parati ako parati ng choir. Tapos nung college, I was actually an indie musician. Wow. So parati ako ng isang musicians organization dati. Tapos alam mo yung mga maliliit na bar sa Malate, doon ako nagpe-perform occasionally. So nagigig ka na talaga. Nagigig na talaga ako. Okay. Oo nga, nakita ko nga sa latest video mo sa TikTok, yung high school ata na nag-guitar ka. Eh, from Ateneo. Yeah, from Ateneo. Ateneo. Sa Like, Ateneo. Wow, Blue grabe Eagle. art. Pero alam mo ba, feel ko, talaga, malaking ambag talaga sa akin na sa kung saan ako pinagalingan kasi sobrang musically inclined talaga yung surroundings ko. Okay, naman. so na-impluwensyahan ka. Oo. So paano naman yung naging transition nun? Like, di ba naging TikTok creator ka muna, doon ka nagsimulang makilala to now that you are a recording artist? I'm trying, ito kasi yung pinakamahirap kasi with the concept of being a musician and a content creator. Ako kasi since nagsimula ako sa pagiging content creator, when I release music now, makikita pa rin ako as a content creator, ay kumakanta rin pala siya. 'Di ba? Pero yung gusto ko rin kasi pakita sa mga tao na artist at heart talaga ako. Nangibabaw yung social media presence ko and I will always be grateful for that. That is a part of me. But there is another side of me. Hannah Montana level. Ganun. Correct. At diba? pwede mo magamit yun, di ba, yung platform mo to, di ba, to promote your to promote songs. it, yeah. O, di ba, napaka two-in-one. Talented talaga itong si Aaron. So, tanong lang namin, no, wala ka bang naramdaman na pressure since, syempre, you came from a very big community online? Kasi, di ba, syempre, ang expectation lang nila, TikToker siya, ganyan-ganyan. Tapos, nung nalaman nilang singer ka na. Nako, alam mo, I don't feel any pressure right Eh! now. Pang beauty pageant. Actually, slight. Kasi ano nga talaga, the thing is with TikTok, since you're known for this certain thing, so dati pambansang Bortang Barbie ako, now with my interview content, parang biglang sobrang tangent yung paglabas ko ng music na parang, kumakanta rin pala to. May surprise factor. Pero honestly, sobrang grateful ako sa mga tao na nagsusubaybay sa akin. Tama ba yung pagsabi ko? Pagsubaybay. Pagsubaybay sa akin na kahit iba man yung ginawa ko, sobrang support pa rin sila. So parang may mga fans ako na pumupunta sa mga gigs ko, sa mga out of town. Tapos alam mo yung tipong, nagiging emotional ako thinking about it. Na parang, it's like, their people are accepting a part of you as well. Diba? Na
takot ka ipakita sa mundo dati. Kasi ako dati takot ko ipakita na musician ako eh. Oo. Pero ano ka ba, feeling ko advantage yun para sa mga fans mo to know na, oh my God, yung sinusuportahan kong TikToker, hindi lang pala siya basta content creator, kumakanta rin pala siya. So parang pasabog yun, like, oh my God, there's another reason para i-support tong taong to. So, okay lang yan, di ba? At ito naman, no, bilang parehong may concept of creation, ang career mo sa music and content creation, nagkaroon ka ba ng struggle when it comes to the process of writing the Takip Silim? Honestly, sobrang naging madali yung proseso kasi yung nag-produce tsaka nag-co-write with the song is Wonderboy Chavez na friend ko tsaka si JFM. So, 2-time Awit Award winner. Kaya, ano na talaga, I was in good hands. The concept na gagawa kami ng kanta all started early this year. Parang biglang tumawag na lang ang friend ko si JFM. Sabi niya, uy tara, kumain kita kanta. Sabi ko, okay. Nag-record kami. Tapos nag-release kami. Yung pinakaunang salang ko as a performer, nag-host ako ng isang fundraising concert for Bahay Aruga for pediatric cancer patients. Kasi yung kwento nun, yung ate ko kasi, last year, she passed away due to cancer. And parang, there came a point in time late last year na parang as a content creator or in my career in general, hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko. Okay. Kaya parang it became like a sign from the universe na, ay ito, baka I can pick this up again being a musician kasi that's how I can express my emotions. Ang dami kong pinagdadaanan nun, overthinking, tas the loss of my loved one pa. Kaya I wanted to dedicate the first song release I had to my sister, which is Atanis. Okay. So, naging outlet mo na rin siya, yung pagsulat mo ng kanta at pag-release mo nitong Takip Silim. So far ba, kapag nagbabasa ka ng mga comments regarding this debut single mo na Takip Silim, ano yung pinaka-remarkable para sa'yo na comment? Yung pinaka-remarkable na comment para sa akin, yung meron kasi akong mutual na I think galing Ukraine siya or something. Basta European country. Tapos sabi daw niya sa akin na parating niya sinestream yung kanta ko kahit hindi niya maintindihan yung lyrics. Kasi hindi talaga siya Filipino. Okay. So, taga ibang bansa siya. And doon ko sinabi sa sarili ko na parang, grabe, music doesn't have language. Music it's its own language. Correct. 'Di ba? Kaya it transcends it transcends language na yung tipong yung emotion lang talaga. And feel ko yun talaga yung pinaka importante sa akin ngayon na ipakita ko yung emotion ko, pagdaanan ko, yung kung ano nararamdaman ko to further help me with living my life. Kumbaga naging way of expression mo talaga siya. Yes. 'Di ba? Ang galing naman, ang ganda ng naging outcome nung paglalabas mo ng iyong nararamdaman. 'Di ba? Nabuhay mo muli ang iyong music career. Parang healing your inner child, ika nga. Correct, 'di ba? Pero eto, curious lang kami, bakit Takip Silim yung napili mong or naisip niyong title nung kanta? So yung I gave JFM the concept kasi, yung producer ko. The concept, yun nga, pinagdadaanan ko, the loss of my sister, na ito kasi imagine mo in the sunset, relate mo yun sa pagbalik ng mga negative emotions mo. Kasi parang cycle yan eh. Hindi naman tayo masaya parate. Parang minsan at the end of the day, babalik yung mga depression, anxiety, yung mga iba't ibang negative emotions. Pero, cycle ulit yan. Just as the sun sets, the sun will rise again. Yes. Parang babalik ang kasayahan mo at inspirasyon mo sa buhay. Dahil dyan looking forward kami sa iyong next single. Napapamagatang Bukang Liwayway. Diba? Pagkatapos ng Takip Silim, honestly, may Bukang Liwayway. Pero masyado parang mahaba. Parang medyo Bukliw na lang. Bukliw. Bukliw. Bukway. So ayan, tawag dito, so feeling mo ba etong paggawa mo ng kanta is continuously makakatulong pa rin sa'yo to finally heal? Hindi lang dyan sa naging experience mo with your sister, no? Sorry for your loss. Pero sa iba pang magiging experience mo in life? Honestly, yes. Kasi na-realize ko sa sarili ko na kapag, kuwari, malungkot ako or may pinagdadaanan akong strong emotion like anger, happiness, I always go to music. Diba? Parang yun, napansin ko lang yun recently na kapag masaya ako, I'm gonna play a nice song. Kapag malungkot ako, emote ako. Papalungkot, diba? Lalo, ganun. Parang a lot of my emotions are related to music. Kaya when I release a single, it'll be different parts of myself. Gusto ko parang
di bale, i-reintroduce sarili ko sa mga current na nagfo-follow sa akin sa social media. Di ba? Kasi they know me as like this malanding host, di ba? Jolly person. Pero I'm more than that. Yes! Aaron is more than that. Kaya niya maging deep. Yes, I like it. So ito naman, Aaron, ano naman ang gusto mong mapulot na aral ng mga yes friend natin out there regarding sa song mo na Takip Silim? Ang gusto ko mapulot nila is kung ano ang meaning ng takip silim. Hindi. Pero yun nga talaga, just as I said earlier, na kapag may pinagdadaanan ka, parang with people who have the similar situation as mine, loss or just any negative emotion, idama mo yung kung ano yung nararamdaman mo, because meron ako kasi lyric doon na sa paglipas ito'y huhupa na. When you give it time, when you give it effort and consistency, babalik at babalik din yung kasiyahan at katuwaan mo sa buhay. So, And ano, I thank you. Yes, 'di ba? Bigyan mo lang ng validation yung nararamdaman mo, 'di ba? Namnamin mo lang yung sakit or yung lungkot hanggang sa malagpasan mo 'yan and Yes. until maging okay ka na ulit. Yun yung message ni Aaron. Ito naman, Aaron, we're now giving you the chance to promote your latest debut, yes. At ang iyong mga social media platforms, saan ka ba namin pwedeng sundan, i-stalk, panoorin? Yes. So, meron po akong Facebook, YouTube, Instagram, TikTok at Maniegogogo. That's MANIEGOOG. Wait lang, nandiyan na lang sa ilalim ng screen. G-O-G-O. GOGO. And I'm actually going to release another single. Pero yeah. secret muna yon. Look forward namin yan. For now, meron pa rin ako different kinds of content, interview content, and I'm also releasing a new online talk show sa YouTube channel ko, which will be First Date Diaries. So we're going to take it to the next level na from interviews, I'm on an actual date with the boy. Uy, grabe naman to the next level na. Ayan, supportahan po natin si Aaron. Of course, good luck sa iyong mga future endeavors, no? At yan, mga yes friends, there we have it. Kung nabitin kayo sa aming kwentuhan, huwag kayong mag-alala dahil bibusugin naman namin kayo sa aming mga kantahan. Kasama pa rin syempre ang nag-iisang Aaron Maniego with his latest debut single, Takip Silim. This has been DJ B-Boy Bibo para sa ating Yes, The Guest. Enjoy! Ninanakaw bawat oras, tumatakas sa nakalipas. Alay sa'kin ng aninag, sandaling di may paliwanag. Gumugulo, gumugulo ang paligid ko. Nagtatanong ano bang pinaglalaban ko? Sa pagsapit, takasilim, paglubog ng araw aking hahamakin. Sa babain o manalangin, mga boses sa'kin sana'y palayain. Palalala, lalalala, palalala, lalalala, palalala, lalalala, mga boses sa'kin sana'y palayain. Sana'y palayain. Sa paglipas, to'y huhupa. Sa paglipas, humuhupa. Sa paglipas, to'y huhupa. Sa paglipas, humuhupa. Sa paglipas, to'y huhupa. Sa paglipas, humuhupa na. Kaliwat kanan, sinusundan. Kaliwat kanan, kaliwat kanan, sinusundan. Kaliwat kanan,
kaliwat kanan, sinusundan kaliwat kanan. Katahimik ang gumigising sa pangakong pasarin ng kasakitan na idulot. Kaya ko bang pasarin, pilitin mang di pansinin, bigla-bigla dumarating sa'kin. Kung ang paligid magdilim, ako ba yung sasalbahin? Kung ang mundo man ay matapos, Gumugulo, gumugulo ang paligid ko. Nagtatanong ano bang pinaglalaban ko? sa pagsapit at silim, paglubog ng araw aking hahamakin. Sa gupain o manalangin, mga boses sa'kin sana'y palayain. Palalala, lalalala, palalala, lalalala. Mga boses sa'kin sana'y palayain.